Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinghaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon." Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Bilang tagasunod ng Panginoon, magandang pagnilayan ang pagbalong ng pagkadiyos ni Kristo sa ating pagkatao. Kung ang nilalaman ng ating puso ay si Jesus, ang masasambit ng ating bibig ay walang iba kundi si Jesus. Ang laman ng ating diwa ay si Jesus. Ang kilos ng ating mga paa at gawa ng ating mga kamay ay tungo sa gawain ni Kristo, na maging lunas sa mundong punong-puno ng sugat. Tunay ngang mahirap at mapanghamon ang ebanghelyong ito. Magagawa lamang natin ito kung isusuko natin ang ating mga sarili at hahayaang si Jesus ang maghari sa ating buong pagkatao. Mamamatay muna tayo sa ating sarili upang si Jesus ang mabuhay sa atin. Sana manatili tayong larawan ng puso ni Kristo, na ang bawat pintig ay pintig ng pag-ibig.